Yo, what's up guys? Welcome sa aming panibagong podcast. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pera nga ba ang pinaka-importante sa pagsisimula o pagpapatakbo ng negosyo. Yung iba, hindi nakakapagsimula kasi akala nila kailangan nila ng kapital. Kailangan nila ng pera. Pero bago yan, pakilala muna kami. Ako nga pala si Kyle, may 3 taon akong experience sa accounting at tumutulong ako sa mga negosyante may struggle sa automation at sa accounting system. Ako nga pala din si John Ray Gumahad at isang entrepreneur. Meron na rin ako 8 taong experience sa printing business. Tapusin niyo yung yung podcast na to. Sigurado ako. Marami kayong matutunan. Isisiwalat namin dito yung mga sikretong binanas namin at mga malulupit. Ayun, ikaw ba nung nag-start kayo ng business nyo, di ba sabi mo may kasama ka? Oo, may kasama ako. O, ibig sabihin, may kayo nun? May ipon kayo o meron kayo ambagan? Hindi. Ganon ba? Hindi. Yung naging story nung Cas, joke-joke lang. Parang nagkabiruan lang na start tayo ng business. Nung panahon na yun, alam ko na gumamit ng Start on What You Have. Nagre-resell na ako noon nang wala akong pera. Nang kahit na anong bagay. Na pinupost ko lang yan kahit na wala pa sa akin yung product. Okay. Online. Online lang yun. Kahit ano lang. Pinapractice ko lang yung prinsipyo na yun. Yung mga nagiging kasama ko, sabi nila, kaya ba nating mag-start ng food delivery business nang wala tayong kapital? Sabi ko sa kanila, meron naman tayong motor 4 Yun na yung kapital may motor natin. May motor kayo. Oo. Yun na yung, namin, Start on What You Have namin. Doon kami nagsimula talaga sa, hindi kami nagsimula sa pera. Nagsimula kami sa kung anong meron kami. Kaya ako, pinaniwalaan ko na hindi talaga pera ang pinaka-importante. Kailangan siya in the future. Pero sa pagsisimula sa pagpapatakbo, especially sa unang taon, pangalawang taon, hindi siya kailangan talaga. Yun yung naging kwento namin. Parang hirap paniwalaan, no? Hirap paniwalaan. Pero kumusta na yung business nyo? Sarado na. Ay, paano natin masabi kung may startup talaga o Kaya andyan ka, kasi 8 years ka na Ako, nagsara yun. Pero yun yung related na story sa akin, na gumagana yun, na makakapagsimula ka. Yes, so importante, nakaumpisa. Nakaumpisa, napa-under kahit pa paano. Pero sarado na. Ang problema lang doon, sumuko kasi. Oo, sumuko yun lang yun. Hindi yung dahil wala kang pera, hindi ka makapag-umpisa. Diba? Hindi pera yung rason din ba't nagsara yun. Kaya hindi pa rin pera talaga yung naging problema namin. Ba't tayo magninegosyo pa? Wala palang pera. Hindi, sa pagsisimula Sa Ikaw, akin ano ba naman, istorya mo dyan? Nung nagsimula ka, may pera ka bang ginamit? wala, tambay ako dun Inawala ako sa company. Wala akong ibang ginagawa kundi maglaro sa court. And then, ayun nga, what I have lang din, dahil sales ako galing Tapos yung kapitbahay ko, kaibigan ko, nagpagawa ng yung The Change is Coming. 2016 yung tumakbo si Duterte. President Duterte. So ngayon, mag-i-sponsor sila o mamimigay sila ng ganong t-shirt. So ako, dahil sales ako, mangungumisyon lang ang Goal mo. Ang goal ko, ahente ako Tapos syempre, may ate akong printing, di ba? Yun yung goal ko lang doon para makakomisyon. Ang nangyari, binudol ako ng ate ko. Sabi niya, bakit ipapagawa mo pa dito? Wala ka namang ginagawa dyan. Bakit hindi na lang ikaw ang gumawa niyan? Sabi, malay ko ba dyan? Sabi niya, hindi, umuwi ka dito, tapos paturo ka. Doon sa, sa taga-gawa ng seal screen. Wala naman akong ginagawa. Siyempre, ate ko yun. Sunod, di uwi ako doon, paturo. Parang ang napakadali lang naman. So, yung pagbalik dito, ginaya ko na. Wala akong puhunan na nilabas. Kumbaga, kung ano yung tinuro doon, yun lang yung ginawa ko rito. Hindi pala ganun kadali. So, marami akong time kasi tambay ako Pero wala akong pera. Hindi ako bumili na kung ano-ano. Wala, silk screen. Alam mo naman silk screen. Ano lang yan line table. DIY pa ako nun. YouTube lang. So, wala talaga akong punan. Tapos sa harap lang ng bahay. Tapos ayun, na-challenge ako hanggang sa, ito na siya ngayon, GNB Dynamics Corporation. Yan na yung printer na yun. Magulo pa rin. So, wala talaga, hanggang sa nung, ilang taon na siya. Kasi, ilang beses din, yung tipong nag-reset.
Mm. Kung baga nag-decide na magsara, pinauwi lahat ng empleyado, na burnout ka, pahinga muna. Nag-start ulit ako, hindi rin ulit puhunan ng inumpisahan. Kung ano Hindi- lang yung meron hindi dito. pera. Hindi. Kasi, kung ano lang yung knowledge ko na, and then, kung ano lang yung gamit ko rito, ako pa lang, di ba, pinauwi ko lahat ng tao. Eh, naboring na rin naman ako kakapakinig. Kasus yung Arvin. Di nagbenta ako, nag-page ako, nakakuha ako ng kliyente. Hanggang sa, di pinabalik ko yung ibang tao ko, nag-hire ako ng ano, hanggang sa ano din. Tuloy-tuloy na. Oo, kung ano yung ginawa ko nun, yun pa rin yung inano ko, in-execute. So masasabi mo talagang effective na hindi talaga pera ang kailangan sa pagsisimula. Basta ako sigurado ako wala akong pera talaga, nag-umpisa. Oo. Meron lang ako time, kasi tambay ako nun. Tapos, meron akong ate na, ayun, sinuportahan lang din yung mga pangangailangan ng mga anak ko. Mm. Kaya medyo, yung focus ko dun sa business, Deep talaga. oo, business lang talaga eh. Nahiya naman ako eh. Mm. Isipin mo, lahat ng Expensive. kailangan ng mga anak ko, 'di ba? Eh para sa akin, ginawa ko siya na Motivation. habang kaya pa nila, eh sabi ko baka bumagsak business no tapos hindi pa ako established, 'di ba? Sa awa ng Diyos, pa rin naman. Shoutout mo naman ate mo. Oo, B-Ads Graphics Icon, ate, at kay Buds. Maraming salamat, pinabayaan niyo ako. Hindi, pinabayaan nila ako pagka Sa negosyo na. negosyo. Oo. Pero sa pamilya mo, sinuportahan Oo. mo talaga. Yun naman yung ano nila. Noong una, may tampo pa ako. Hindi nila ako tinutulungan eh. Hindi man lang ako makuhanan ng shop doon. Di ba? Pero thankful tayo dahil hindi nila ako tinulungan sa ganun. Dahil kung tinulungan nila ako, baka walang korporasyon ngayon to. Mm-mm. Yun yung ano doon. So, walang pera doon. Yun nga, based sa ating mga storya, Hanggang ngayon, wala pa rin kaming pera. walang nag-execute ako. Oo, meron naman na dahil yung kumikita na yung kumpanya eh. pag kumikita na, dapat nang gamitin ng pera. Oo, Pero scale sa up. pagsisimula kasi yung anong topic Oo. natin. Pero sa pagsisimula o sa pagpapatakbo ng early stage ng negosyo. Wala, hindi pera. Hindi rin ako nangutang eh. Mm. Ako rin, hindi kami nangutang nun. Kaya sakit sa ulo. Sobrang sakit sa ulo kasi hindi ka nangutang. Hindi ka ano ng... Pero siguro mas sakit sa ulo kung nangutang ka. Oo, masakit sa ulo yun. Kasi malulugi ka rin talaga eh. Wala kang peace of mind eh. Oo, malulugi ka rin talaga. Kasi nga, Instead na yung focus mo sa pagpapatakbo ng negosyo, pagpapalaki, ang iniisip mo, paano kaya babayaran yung susunod na due date. ayun, oo. Walang peace of mind yun. Kaya yung isa sa mga pinaka-practical, kung wala ka talagang pera o gusto mo magsimula ng negosyo, start kung anong meron ka. Mas maganda nga mag-start nang wala ka eh. Kasi Oo. walang malulugi. Mag-start ka sa bahay niya, di ba? Ang daming mga... Yung kapitbahay mo lang o yung mga kaibigan mo, magsabi sa'yo mukhang gago to ah. Nag-umpisa na negosyo, wala pang puhunan to. Ay, importante, nag-i-execute ka, yun lang yun. Bahala sila sa buhay nila. Di ba? Yun lang naman yung ginawa ko eh. Yun, kung hindi pera, ano yung importante? Di ba? Yun yung tanong dito eh. Yung gusto nating sagutin, pera nga ba? Eh, sinabi na natin, hindi importante yung pera. Hindi, talaga pera. Oo. Sa akin, ang ginawa ko noon, ang unang-unang inano ko, is yung, siyempre, na-challenge ako eh. So, yung creative mind ko, yung pagiging creativity ko, na-challenge. So, yun yung naging puhunan ko. Yung creativity. Yung creative mind ko, talagang, "Lintot na to, paano kaya to? Bakit ganito to?" So, gumana talaga yung, creative mind. Ano yun eh? Creative mind, never sleep. Kaya hindi ka natutulog. Hindi ko talaga tutulugan niya pag hindi ko kukuha. So, yun yung isa. Kasi nga, pag yung utak natin, nasasanay, solusyonan yung ginagawa natin, nakaka-create tayo ng something eh. Mm-mm. So, yun yung magiging product at nabebenta natin. Tama. 'Di ba? Eh, anong gawin mo sa pera? Kung hindi ka naman, wala ka namang creativity o wala ka namang ipautang mo. 'Di ba? Pero hindi business yun eh. Hindi naman, yun. Basta, hindi talaga pera. Ikaw ba, So, para sa iyo, isa sa mga importante is yun, sa pagsisimula, yung creativity mo. talaga. Creativity mo sa kan. Mm.
para sa akin naman, tama naman yun. Isa sa mga importante na sa pagsisimula o sa pagpapatakbo ng early stage ng negosyo, yung courage lang eh. Lakas ng loob. Lakas Ganon. ng loob lang. Na lakas ng loob na magsimula ka. Oo, importante din yun. Kasi, nagplano ka ng plano. Maganda nga, walang plano eh. Maganda, Ako, wala akong plano nun eh. tumira ka lang ng tumira. Oo, kasi nahiya lang ako eh. Di ba? Mm. Sabihan ka ba naman ng ate mo, o sige, ipadala mo rito yan, kami gagawa, pero bahala ka na, hindi ka namin bibigyan ng binlap lang ako eh. Yun, talagang courage yun. Yun Lakas nga, ng loob. nagsimula kami nun, courage and faith lang talaga. Nagsimula Wala. kami na, wala pa kaming naisip na sino ba yung, namin, Target market or Kasi nung panahon na yung CAS, nagsimula kami, yung pangalan talaga ng, pinaka, sinimula namin, Sakay na. Hindi talaga siya food delivery dapat. Okay. Dapat, Parang mototaxi joyride. siya. Parang joyride, dapat okay. siya. Kasi yung panahon na yung CAS, uso yung hold up ng Tagum City. Mm. Ang daming nawawalang babae. Gusto namin solusyonan yung problema na yun kasi marami din kaming mga mahal sa buhay na mga babae, Mm. 'di ba? Yung pamilya namin, mama namin, mga kapatid namin. Napag-isipan namin solusyonan kaya natin 'tong problema na 'to. Makaka-assure sila na safe kasi tinatrack natin ng ayos yung na-track, motor o yun yung sinolusyonan namin. Yung market pala ng Tagum, food delivery. Kaya napunta kayo doon. Napunta siya sa food delivery. Pero merong mga nagpapasundo pero hindi yung naging gumana. Ang gumana lang nun is at hindi namin yung mapipigure out na ganun pala yung market ng Tagum kung hindi namin sinimulan yun. Kung wala kaming courage na simulan talaga yun. Same with me, di ba? Nag-start naman ako sa t-shirt printing. Oo nga. Yung parang ganun na concept. Oo. Na hindi mo malalaman talaga yung market o hindi mo talaga malalaman yung anong gumagana sa'yo kung una-una hindi mo inaksyonan sa pagsisimula. Oo. Umpisa agad. Huwag na mag-isip. Ano kaya yun? Challenging. Hindi pong... Sige. T-shirt yung unang naging market mo eh. Yung At saka kalaunan, hindi ko iniwanan yung t-shirt dahil hindi ko siya kinaya o hindi ko siya nasolusyonan. Napakagaling ko doon. Napakagaling ko doon sa t-shirt printing. Napakagaling ko, nagsawa lang ako doon kasi yung creative mind ko, parang Hindi enough. wala na challenge eh. Wala na challenge. Kahit nakatalikod ako, naghahagod ako gano'n. Hindi, totoo yun. Basta, masyado na akong doon. Sobrang likot kasi ng utak natin eh. Oo, sobrang likot. Makukulit kasi yung mga utak ng negosyante, kaya gano'n. Yun. Number 1 na ako doon. Sa'yo, yung una is creativity, pangalawa is yung courage and faith sa pagsisimula. Ang isa pang Importante. ang importante din yun nga, yung ability natin, skills, ability na paano harapin o paano solusyonan yung mga problema or yung challenges na dadating sa business natin. Kasi yung pera mauubos yan eh. Isang problema lang, 100,000 na yan eh. Pagka wala kang abilidad, 'di ba? Kung wala kang creative mind o wala kang creativity para solusyonan yung isang 100,000 ubos yun. Kung meron kang ability o skills, May knowledge ka doon. Pwede mong mas makatipid ka. pwedeng wala kang gastos eh. Pero wala kang gastusin. Natumbok mo pa yung problema, nasolusyonan mo pa yung problema, nag-learn ka pa. Natuto ka pa, nasolusyonan mo pa yung problema. Kasi pagka binitawan mo agad yung pera, wala ka walang learning dun eh. Tama rin, tama. Ang learning mo lang dun, lugi ako Mukhang pera ka kasi. yun eh. Walang learning sa kung puro pera agad ang isipin mo nag-start ka, for example, namuhunan ka ng 100,000. Inumpisa mo yan. Nagka-problema, 10,000 ginastos mo. Ang kasunod na problema niyan, siyempre lalaki na yung business mo, lalaki na yung problema mo. Lalaki na ang kailangan mong... Kasi pera ang una mong pang-solusyon. Pera lang yung kasunod solusyon nun. talaga. Oo. Diba? Kaya magsama Iba ka. talaga sa, nagsimula ka nung ikaw talaga yung nag-hands-on. Ikaw Oo, yung natitrain mismo yung sarili mo. parang sumasabay yung growth ng negosyo mo sa growth mo rin as a person. Kaya importante rin yung ability. Yes. Kasi, yun din yung na-realize ko rin. Gumaling din ako dun eh.
Hindi dahil sa food delivery app na yun, ay food delivery business na yun, o yung parang motor taxi, Mm. hindi ko rin alam mag-code hanggang ngayon. Oo nga, di ba? O, diba? Hindi ako marunong mag-programming siguro ngayon. Kung hindi ko nasimulan yung negosyo na yun, parang sumabay yung career growth ko. Sa simpleng pagsimula namin doon. Actually, sa'yo, dahil doon sa sinimulan mo na yan, lumakas yung loob mo, pumunta ka rito. Dahil yun din naman yun. Tapos nagamit mo yung experience mo doon, di ba? Oo nga, di ba? Oo. Hindi matatapon yun eh. Hindi mo Lahat mo. ng maliit na bagay, malaki o ano man yan, Nasa dugo mo na yan eh. learning talaga yun. Dumadaloy na yan sa dugo mo, hindi mo na Oo. malilimutan yan. Yun yung hindi nababayaran. Kaya napaka worth it pagka yung umpisahan mo talaga ng walang pera. Kasi training eh. Iba yung feeling din na nag-grow ka eh. Tsaka ano pa, isa pang is yung critical thinking natin. Kailangan hindi lang ability, hindi lang kailangan pagganahin din natin yung Utak. Oo. Dapat hindi ka always kupal. Dapat may critical thinking ka pa rin. Hindi, kupal na boss ka rin dapat talaga. Kupal ka ba, boss? Tapos, syempre, pagganahin mo yung critical thinking mo. Sa lahat ng bagay naman yun eh. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng, tawag nito? Sa lahat ng parte ng buhay natin o kailangan desisyonan, Dapat may critical. gamitan natin ng critical thinking. In Tagalog, pagganahin ng utak. Oo. Critical thinking. Ang critical thinking kasi para sa akin, yung para siyang upgraded na common sense. Oo, bago ka maniwala o Kung may ano mang sabihin ng ibang tao sa'yo, may may skill ka o may ability na mag-isip sa sarili mo, mag-decision sa sarili mo. Yun yung critical thinking para sa akin. Sa'yo ba? Parehas ba tayo? Na kung ano mang opinion ko sasabihin sa'yo, may critical thinking ka na isipin yung sinabi ko sa'yo. Decision mo pa rin yung Hindi, ako nakikinig lang ako pero hindi naman ako nagtithink eh. Ginagagamit ko yung critical thinking pag critical talaga. okay. Doon ako nagtithink. Pagka yung tipo, napapansin mo ako, pagka nandyan na yung deadline, doon pa ako gumagalaw. Kasi critical na. Kasi critical na, nagtithink na ako. Yun yung sa akin. Kupal talaga. Kung kailan na yung deadline, doon na ako gagalaw. Kaya, gamit na gamit ang critical thinking sa akin. Hindi, itama yun sa'yo. Hindi yung critical thinking sa akin. Critical mind, na yun. Ugali ko na yun. Kung kailan na delivery, tsaka pa ako gagalaw. Pero I can manage. Dahil, alam ko naman yung tatrabahuin ko eh. Huwag lang pakialaman ng iba. Pero hindi naman lahat na di-deliver ko o nabibigay ko sa sobrang confident ko, ay maraming beses din sumablay. Importante natuto. Hindi, ang importante, harapin mo pa rin. Di, lugi, boss, pasensya. O, huwag mabayaran niya. Ganun lang yun. Kaya, hindi rin maganda yung overconfident ka. Sa madadagdag ko, isa sa mga importante sa pagsisimula o pagpapatakbo ng early stage is yung current skill mo ngayon. For example, magsisimula ka. Kung anong nalalaman mo o anong bagay na magaling ka, yun yung inegosyo mo. Para hindi ka na Pero wala ka na talagang gagastos doon kasi alam mo na yung gagawin mo eh. Ako noon, hindi ko naman skills yun eh. Oo. At hindi naman ako ang gumastos, ate ko naman eh. Nag-plate ako po Jensen, tapos pabalik, di ba? Pera nila yun. Pero sa mga gusto magsimula, pwedeng gamitin na technique na yun, di ba? Na kung anong magaling sila, kung saan sila magaling. Nagsimula lang din naman ako sa bookkeeping mga US mga kliyente ko eh. Hindi ko naman na-apply yung mga system dito, automation. Kung unang-una, hindi ko ginamit yung skill na accounting na dumadaloy na sa dugo ko. Doon na lang na-figure out na marunong pala akong mag-program. Nung nagsimula na ako, sinimulan ko na yung pinaka- nung dumating ka rito, hindi mo alam na business na pala tong ginagawa mo eh. Oo, malaking factor yan sa negosyo. In time, lang naman dyan. Kaya sabi ko sa'yo, execute, punta ka rito, tuloy natin. Bahala na yan kung ano yan. Ayun, di ba? Execute lang talaga eh. Malay mo, maging negosyo pala talaga. Malaking tulong kasi yun eh. Nabentahan mo na nga ako eh. Sabi niya nga doon, punta ako dyan kasi gusto ko matutong magbenta o mag-sales daw. Hindi na siya marunong.
Hindi niya alam, nabentahan niya na ako. Hindi, nagpabenta ka rin eh. Hindi, problemado na ako eh. Kailangan kong bumili. Yun, dadagdag ko na lang. Isa sa mga importante din na malaman mo, isa sa mga importanteng elemento sa pagsisimula ng negosyo is yung solving problem skills mo. Ayun, critical Oo. thinking din yan. Yung ano kasi, yung iba kasi, bumibili dahil may problema sila. Bumibili sila dahil gusto nila masolusyonan yung problemang dinaramdam nila ngayon. Yung kagaya sa'yo, Mm. may problema ka kasi. Nilatag ko kung anong solusyon. Nung plano ko pumunta dito, kinukup mo na ako. Hindi, kasi nung time na yon, hindi, nung taon na to, 2024, talagang naka-mindset ako, ayusin ko sistema ko. Patapos ng, patapos ng taon, ubus ng resources. Hindi pa rin naayos. Biglang batch 5K, di ba? That's right. Ayun, biglang tumambay-tambay to. Tapos dalawang tanong lang yung tinanong ko sa iyo eh. Tapos sabi niya sa akin, basic yan Kas, basic. Nakita ko talaga yung confident niya na basic. O sige, tirahin mo yun sa akin. Hindi ko naman expect na pupunta ka eh. Nag-decide na, yun lang yun. Basta hindi pera. Yun lang naman yung bottom line ng video na to eh. Dahil sa pagsisimula, hindi talaga pera yung pinaka-importante. Ay, attitude o yung karakter mo mismo. Mm-mm. Discipline. Disiplina. Yun yung isa sa pinakamahirap, Kas. Sa totoo lang. Naramdaman ko nga eh, na nahihirapan ka eh. Nahirapan ako disiplinahin sarili ko talaga. Hindi naman. Yung discipline kasi na, discipline ba tawag dyan? Discipline yan. Yung tipong takbuhan mo yung, hindi kasi pwedeng yung masarap lang na parte ng pagnenegosyo ang dapat mong kunin eh. Lahat yun eh. Oh. Up and down. Disiplina yun, di ba? Or ano? Okay. Persistent yun. Persistent Hindi yun. yung persistent eh. Parang, Yung commitment, yung disiplina, kahit na mahirap yan, dahil nakakommit ka sa isang bagay, didisiplina mo yung sarili mo na magpatuloy pa rin. Parang discipline tsaka commitment, parang complementary yun. ayun, disiplina, yung sa akin, O, tsaka commitment. kahit hindi ko nga alam na eh. Baka wala ka na commitment, nagbablog ka lang dito for the record. Hindi commitment, magdidikit pa nga ako sticker ngayon eh. Magdi-deliver, tatapusin ko pa yung doon, di ba? Commitment at minsan kupal na boss na rin. Kasi sinasadya ko na rin minsan eh. Para, alam mo yun, matauhan ang lahat. Pero minsan, ang hirap ipaintindi yung... Kaya, ay yung sa atin minsan eh. Labas na to sa topic na to. Pero minsan, nagpapalugi tayong mga negosyante. Nagpapalugi tayo para maintindihan lang ng karamihan o ng mga tao natin na iparamdam sa kanila na mali yun. Pero walang iya, hindi talaga nila naramdaman yun. Kaya mali yun. Yun, pwede nating idagdag yun. Na isa rin sa mga importante sa pagsisimula is yung communication skill. Kasi sa sales, sa pag-instruct sa mga tao, maraming matutumbok ang Management communication skill siguro. Yung Yung sa management skill. communication. Sa pagsisimula, ikaw naman lahat eh. Oo, pero pag Pero sa patakbo, communication, sa sales, ikaw yun eh. Sa simula. Kaya importante yung communication skill para sa akin sa pagsisimula. Pero yung sa level mo na 8 years, management na talaga yung kailangan. General manager na dapat yung kailangan na skill. Para mapasunod mo yung mga kupal mong tao. kasi ako hindi ko nga alam eh. Lahat na ginawa ko, Kas, tinuro ko, tinraining ko. Minsan nga tinanggap ko na sa sarili ko na hindi talaga ako marunong magturo o kupal na lang talaga ako eh. Aramdaman mo minsan parang hindi ka na sinusunod eh. Hindi talaga ako magaling siguro sa ganun. Dahil ba tutumbok natin yan, anong problema talaga dyan. Pero yung natin ngayon, sa pagsisimula lang naman. In compare sa pagsisimula sa level mo ngayon, kaya tinitingala ka ng ibang kasosyo kasi mas malayo ka na sa mga nagsisimula. Mas marami na talaga problema ko. Parang hindi na nga halata may problema eh. Kasi Wala, tinatawa ko na lang yan. Pero masarap mag-business. Masaya.
Kung tanungin mo ako kung ano ulit yung gagawin ko, magbi-business pa rin ako eh. Oo, kung if ever man anong mangyari. Oo, From ground up, mas masaya pa rin magnegosyo. oo naman. Iba yung fulfillment, tsaka iba yung growth talaga, kas. Especially sa pagsisimula, ang dami yung matutunan eh, mga diskarte. Yung nagkwentuhan tayo kahapon, ni Russell, yung kinuwento mo yung mga ginawa mo sa mga Vista Mall, ng mga yung beers nila, paano mo ginawa, tsaka yung ribbon. Kahit sino bang makakaisip nun, nilagyan ka lang ng concept, binigyan ka lang ng picture. Ikaw, ka talaga dito, nag-spend time kang, kaya talagang material ang dapat dito, di ba? Ang dami mo sure ako, ang dami mong natutunan doon, na gano'n pala yun. Ano yun? Kaya yung growth, ang ganda nun. Hindi ko alam. Pero sa akin kasi parang hindi ko na nakikitang ibang level na yung dating ko dun. Kasi parang basic na siya na parang, ewan ko lang. Basic na yun sa'yo. Sa akin, kasi nga, Ang tagal mo naman sa sa industry. lintik naman na ano na yan. Ang dami ko ng... Basta ito lang naman sikreto kasi. Dahil dun sa nahirapan ako ng t-shirt printing, yung creative mind ko talaga, masyado ng kumbaga, pag meron akong bagay na gustong anuhin, Magagawa na ng paraan. wawasakin ko yan, matutunan ko lang eh. Ganun yun eh. Na-achieve ko naman eh. Kaya lang, yun nga, hanggang dun lang ako. Dun ako magaling. Sa paggawa ng mga ganyan. Bigyan mo lang ako picture, kaya ko na yan. Dagdag rin, isa sa mga importante din, yung yung willingness mo na mag-adapt sa sitwasyon. Sacrifice. Mm-mm. Kasi ang dami talagang hirap. Hindi lang sa pagpatakbo na ng business. Doon pa lang po sa pag-create mismo, doon sa product mo na may maniniwala sa'yo, na may bibili dyan, grabe na. Mm. Yung kapitbahay mo, pamilya mo, unang-unang makakita dyan, minsan sabihin sa'yo, gagawa mo dyan. Sasayang ka lang ng oras mo, mag-apply ka. Apply ka ng trabaho, ginagawa mo dyan. Di ba? So, kung ikaw, mahina yung... Loob mo. Oo, tapos, sacrifice mo talaga yun eh. Yung tipong... ako dati, sales, di ba? Nag-sales manager din ako dati eh. Pero hindi ako magaling na sales manager. Magaling lang ako na sales. Ay, kasi kung magaling ako na sales manager, siguro na-manage ko ng maayos yung company ko eh. Pero sabi nga ni Bonnie kanina, you don't have to learn everything Oo. to start a business. Pero yung willingness na ma-learn mo, yun yung importante. Yung willingness na matutunan yung isang bagay na yun kahit na sa ngayon hindi mo pa alam gawin yun. Mm. Willingness to learn. Ako naman pagka alam ko sa sarili ko, pag naka-decide ako na gawin ko yan, like nitong pagpa-podcast, basta parang pagising mo sa umaga, nag-iisip ka na kaagad eh. Ganun lang naman yun. Kumbaga na-train na kasi tayong Na magsimula sa kung anong meron tayo. Attitude man yan, skill man yan, mga gamit man yan. Tsaka same pa din. Ito, nag-start tayo ng podcast. Hindi din naman lahat ng tao naniniwala sa atin eh. Hindi Mga- importante rin yung opinion nila. Oh, mga mahal natin sa Importante, buhay. may microphone ako, may cellphone ako, magpo-podcast ako sa gusto ko, wala kayong pakialam dyan. Oo, ano naman yun. As long as, importante naman yung sinishare natin. Isa sa mga kalaban natin dito, yung mga yun. Oo, Wala akong totoo pakialam yun. sa kanila. Kasi alam mo yun, kumbaga parang tayong natatakot eh. Tayo, hindi na tayo takot kasi wala tayong pakialam. Paano yung ibang gusto na gusto mag-content o gusto mag-business, kaya lang natatakot dahil sa mga Isipin ng nayupak tao. na yan na, alam mo yun, nagdadalawang Nagkukumpal. isip tuloy sila dahil sa, baka sabihin ni baka di ba? Nagkakaroon ng takot, kaya mga hayop na yan, huwag nyo sila anuhin. Huwag nyo sila pakinggan. Di ba? Yun lang yun. Kaya, execute ka lang talaga. Courage to execute. Mm. Tuloy-tuloy lang. Hindi naman yan ganun ka ganda sa una. Lahat naman na ng umpisa, pangit. Lahat ng naging champion, nag-start din yan sa hindi marunong eh. Kaya, Naging beginner din yan. oo. Hindi yan pinanganak, champion agad. Michael Jordan. Hindi yun. Pinagtrabahuan yun. Oo. In-execute niya yan. Ito pala sa t-shirt natin. Oh. Start on what you have. Wow. Ayos. So, ano masasabi mo ka? So, encouragement na masasabi mo sa mga taong gustong magsimulang magnegosyo o sa mga nagsastruggle na magpatakbo ng negosyo. Anong word of advice?
na mabibigay mo sa kanila? Na yun, ano lang din talaga, yun. Tuloy-tuloy lang. Hanap kayo ng mga community. Isa yun. Tapos, huwag kayo makinig sa mga sasabihin ng ibang tao. Normal lang yan silang ng mga tao. Tayo kasi hindi tayo normal eh. Kaya, hindi lang ikaw ang nag-iisang dumadana sa ganyan. Lakas ang loob. Yung mga tips natin, di ba? Hindi talaga pera. Kung wala kang pera, mas dapat ka mag-umpisa ngayon. Kasi nga, walang malulugi sa'yo eh. Pag may pera ka at gusto mo mag-umpisa, ibigay mo na lang sa akin yan. Pautang mo na lang sa akin. Para, ano yan? Ano nga yung laro ngayon? Scatter? Scatter? Oo, ilaro ko doon. Oo. Pag may pera ka, tabi mo yan. Tapos, umpisa ka ng maliit lang na business. At huwag mo itanong sa kung kani-kanino. Diba? Ikaw nakakakilala ng sarili mo. Hindi yung... Ikaw yung may idea eh. Oo. Tanong mo sa akin, edi pag in-advisean kita ng kakaiba dyan, hindi mo rin susundin, di ba? Kaya, kilalanin mo sarili mo. Sabi ka ni Kyle kanina, yung skills. Importante yun. Kung ano yung current skills mo, Gamitin doon ka mo. mag-umpisa kung wala kang maisip. Kung magaling ka mambola, edi doon ka mag-umpisa. Benta ka bola. At least, linya mo yun, bola. Ang importante, mag-umpisa ka, tsaka ka mag-isip kung ano yung, Pero sa amin, nag-umpisa sa, yung angkas. Ano ba yun sabi mo? Sakay na. Sakay na. Ako sa t-shirt printing, pero sa kami napunta. O siya, layo. Oo. Naging freelance pa ako noon. Freelance employee. Tapos sakay na. Tapos bumalik sa corporate. Freelance ulit. Tapos, ito na. Oh, figure Basta- out mo rin yan. Kapag hindi kasi ipapakita ng Diyos yung mga bagay na nakasteady ka lang eh. I-reveal yung mga bagay na yun. Kung deserving mo. Deserve ka. Nag-execute ka rin. Na deserving ka ibigay yung mga bagay ng mga malalaki. Kasi in-execute mo yung mga maliliit eh. Di Magsimula ka deserving. Maging deserving ka. Nasa paligid lang natin yung mga Kailangan natin. blessing o swerte. Kaya lang ang tanong, handa ka ba? Di ba? Baka hindi. Di sayang lang. Sayang yung opportunity. Kami handa. Yun. Ganun lang yun. Be deserving. Alamin mo sarili mo, kilalanin mo sarili mo kung handa ka ba talaga. Kung support ka o hindi. Yun lang, ikaw ba? Ano bang maano mo ba? Masasabi ko lang, hindi imposible. Napaka-posibleng magsimula sa kung anong meron. Tama. Sabi nga ni Kasosyong Arvin, nabanggit niya kahapon, sa mga vlogs niya, na mas mahirap mas execute na may iniisip na pera. Oo. Mas mahirap yun kasi tinitimbang mo yung anong mawawala sa iyo. If in case naman magsimula ka sa anong meron ka, anong mawawala sa iyo? Di ba? Di pera. At kung malulugi ka man, at least natuto ka. Well, it's a win-win situation pa rin eh. Kung nagkamali ka, at kung nag-success ka man, lahat yan mag-learn ka. Tama. Kaya sa pagsisimula, yun talaga eh. Start on what you have. Start kung anong meron ka. Start sa kung anong alam mo. Basta magtingin ka sa paligid mo, huwag mo hanapin yung wala. Hanapin mo kung anong meron ka. Kasi doon yung growth eh. Doon nagsisimula yung, parang kung nako-corner tayo sa isang bagay, parang napipilit yung utak natin na gumawa ng paraan para ma-survive yung buhay natin. Parang yun yung start on what you have eh. Parang kino-corner mo yung utak mo na hindi hanapin yung wala. Kino-corner mo yung utak mo na isipin kung anong meron ka. Kung ano lang sa paligid. O kung anong nasa paligid mo. 'Di ba? Yun. Kasi magagamit mo yung yung mindset na yan eh. Sa Lahat kahit ng bagay. kahit sa stage ko ngayon sa 8 taon, start pa rin, solusyon ako kung ano lang meron ako. Oo. Kaya na lost thread yung yung screw. Dahil nakita mo yun, di ba? Minarinahan ng mas malaki. Sarado, hindi matawagan technician. Bumitaw yung belt. Lost thread yung screw. May tech screw ako, may barena ako, di binarin ako. Kaya lang bumigay pa rin. Kasi nga yung belt, Belt na pala yung problema. Nakita natin eh. Naipit naman na siya eh. Kaya lang pag takbo, yung wire na natira, yung rubber, wala na. Alam na natin yun. Belt na talaga ang problema. Batik na kung may problemang darating. Kung walang mabilang belt yun, lagyan ko ng alambre yun eh. Yun lang, meron ako. Di ba? Yun lang, basic.
Pag natutunan mo yung Attitude na start ng note. oo, napakalupit nun. Lahat na. Nagagamit mo talaga sila ng bagay. Oo. Ngayon, what I have lang din. Sarili ko lang. Tatapusin ko. Ganun lang naman eh. Napaka-importante. Basta, sure ball ako dun. Yun talaga. Na hindi pera talaga yung pinaka-importante sa simula. Subukan mo lang. Subukan mo lang. Subukan Kahit mo. hindi gumana, tawagan mo ako. Eh, Bigyan kita pera. unsubscribe nyo kami. Bigyan kita pera. Ang kulit nyo kasi. So, yun lang po sa podcast na to. Maraming salamat sa pakikinig, panonood. Don't forget na mag-like, mag-subscribe, mag-follow Oo, sa subscribe nyo naman kami. mga personal namin, mga Facebook. Paawa, Kyle no? Nelson Omac, tsaka John Ray Gumahad. Tsaka yung group ko, community. join kayo sa community. Actually, dapat ano yun eh. Creative Mind Entrepreneurs. Pwede mo nang palitan yun. Ninita. Pwede ba yun? Okay. Join kayo sa Creative Mind PH yung mga alam sa ngayon, no? Tapos marirename yun to Creative Mind Entrepreneurs. Mas ano sa akin yung creative mind kasi ano yun eh. Huwag lang natin simplihan yung mga kaya natin gawin. Dapat be creative. Yun. So, join kayo sa community, tsaka follow nyo kami. At thank you so much sa panonood. Sana may natutunan kayo. Always na huwag kalimutan na ang faith without action is fiction. Iniisip ko na naman yun sa Dito na naman tayo. Just do it. Just do it lang. Whatever Whatever it takes. Ayun. Kaya yan. Umpisahan mo lang. Ayos. Bye-bye, guys.